Eto na ating mahiwagang bayong. Meron tayong, ilan to? Dalawa. Okay, sige. Ito yung una. Ang sabi, Tita El, paano ko po kaya matatagpuan ang aking the one kung ang mga kaibigan ko ang laging hadlang? Sila muna titingin bago ko jojowain. Kesyo babaero daw, hindi ko deserve, ayun tuloy, busted. Kailangan ko po ba ng approval nila para sa happiness ko? Handa nang magka-boyfriend, Mildred. Okay. Mildred, dalawang anggulo yan. Isipin na lang siguro natin that maybe your friends, your barkada, is overly protected of you dahil ayaw nila na masaktan ka. Pero sabi nga ni Kong Goma, hindi ba? Tsaka ni Mayor Lucy, minsan parte yan ng relationship di ba? Yung magkakaroon ka ng heartache, ng heartbreak. So I guess it's part of the relationship that sometimes you do feel, and those emotions are valid if you are in a relationship. Kasi hindi naman lagi imposible na happily ever after ang storya ninyo kahit pabuhay mag-asawa yan, hindi ba? So baka naman doon lang nanggagaling yung mga kaibigan mo, pero siguro dahil katawan mo naman yan at ikaw naman ang ijojowa, bigyan mo rin yung sarili mo ng deciding power. Yes, pwede nilang kilatisin yung nangliligaw sa'yo, sabihin mo rin na parang gusto ko na siya, at kung sinasabi na babaero at kung anumang negative comments, di, tansyahin mo din. Huwag ka muna kasing yung bibigay agad-agad. Kilalanin mo ng maigi si Boylet. Ikaw pa rin ang may hawak ng desisyon. Ikaw pa rin ang may hawak ng bola. Ikaw pa rin ang magde-decide in the end kung jojowain mo ba siya o totropahin na lang etong Boylet na nangliligaw sa'yo. Pero isipin mo na lang din, siguro etong mga barkada mo is just protecting you, 'di ba? Sa mga maaaring mangyari, o baka naman kasi pinagagana nila ang tinatawag na woman's intuition. No, hindi ba? Yun lang, Mildred. So kung handa ka na magka-boyfriend, ang tanong, sila kaya handa na para sa'yo? Charot! O sana mahanap mo na yung the one mo na hindi ka sasaktan, at sana yung may approval rin ng mga kaibigan mo. Pero sa tanong mo, kung kailangan ba ng approval, technically, no. But, at least kahit papano, you know that your friends are concerned sa'yo. Diba? Ganon. Okay, next. Sabi, Tita El, what to do? Bala ko po sanang magpa-rhinoplasty o yung pagpaparetoke ng ilong. Nakita ko po kasi ang resulta sa kaibigan ko at ang ganda ng pagkakagawa. Salamat doktor ka po talaga. Tita El, bata pa lang po ako, nabubuli na ako dahil pwede raw akong lumipad kasi may pakpak daw po ang ilong ko. Sabi ng aking mga bashers, grabe naman, ang laki, yung makopa? Sorry. Okay. Gusto ko po sanang magpa-enhance, kaya lang nagdadalawang isip ako at baka makarinig ako ng bulong-bulungan sa mga judgmental na mga tao kahit hindi naman sila hurado na ako ay isang retokada. Itutuloy ko pa po ba ang pagpapa-nose job? Ako po si Baby, Tita Laila, and gay po ako. Maraming salamat. Baby. Baby number 1, if you have money to spend, kung hindi mo naman inutang para lang gumanda ang ilong mo, go for it. Kung matagal mo nang napagdesisyonan, gusto mo talaga. Kasi sabi nga ni Doc Vicky Bello, think over 1,000 times bago mo before you go into enhancements. 'Di ba? And also seek the advice of your doctor kung ano ang bagay na
ilong para sa'yo. Kasi ang rhinoplasty, for example, na babagay kay Tito Jake at kay Tito Mike Pamplona ay hindi naman babagay kay Tita Laila. Kasi hindi naman tayo magkakaparehas ng hugis ng muka. So always consult your doctor sa ilong na gusto mong ma-achieve. O kung gaano kataas ang bridge. Kung yung tipong naduduling ka na kapag tumitingin ka sa baba dahil ayun yung bridge over troubled waters ng ilong mo. O ganon, hindi ba? Number 3. Bakit hinahayaan mong, in any aspect, not just your nose, ha? Bakit hinahayaan mo itong mga judgmental na tao at ang mga basher na to na i-define ka just because you have a big nose? Hindi ba? Bakit? Doon ba nanggagaling yung kabutihan ng loob? Doon ba nanggagaling yung kwelang ikaw, yung happy person that you are? Nasa ilong mo ba yung kapangyarihan? Nako, singhutin mo silang lahat, mga buwisit sila! Hindi ba? Pero, baka naman, kung hindi ka pa decided, if you're really, kumbaga, nagbabalak pa lang, think of the pros and cons, think 1,000 times before you do it. Pero kung hindi ka pa decided, have you tried contouring your nose? Kasi, yung pagkukontour ng ilong, malaking bagay din yun Yung iba nadadaan sa pagkontour ng ilong, parang 50,000 na rin ang gawa, o 'di ba? Mag-search ka online how to contour your nose, paano lumiit etong mga nostrils mo kasi may trick lang diyan nagkino-contour din yung mga butas ng ilong para lumiit siya. At syempre, etong line, yung nose line ninyo, pag kinontour nyo yan, gaganda rin yan. Yan kung medyo kulang ka pa sa budget. Subukan mo muna, baka naman hindi na kailangang mag-undergo ka ng surgery because it also has a downtime. Meaning, pagkatapos mo ng surgery o pagkatapos mo ng rhinoplasty, it will take weeks bago siya gumaling. Yung ilong mo na sinasabi mong may pakpak, baka dumoble sa laki kapag ka nag-rhinoplasty ka kasi mamamagayan. And you have to take antibiotics, di ba? Marami kasi talagang factors. So, yun talaga yung dapat i-discuss mo sa yung doktor. Pero, kung hindi ka pa talaga decided, try mo munang i-contour ang ilong mo. Ang kailangan mo lang ay mas darker shade, hindi ba, ng foundation. O edi parang may 50 or 80,000 pesos worth of tangos ng ilong ka na rin kapag na-contour mo yang iyong ilong. Okay? Baby, sana nakatulong. At hayaan mo yung mga bashers na yan in any aspect of life. Don't let these people pull you down. Kasi kung sino man ang mas nakakakilala sa sarili mo, ikaw yon, hindi sila. Mga inggit lang yung mga yan. At sabi ko nga sa'yo, baby, habang malaki pa ang butas ng ilong mo, singhutin mo silang lahat. Naalala ko ikwento ko lang very, very quick. Naalala ko si Mama Ogs, si OG Diaz. Meron kasi isang page na sobrang ginagamit nila yung AI technology nitong Samsung na phone. So si OG Diaz ginawa nilang model kasi 'di ba medyo rin ang nose ni Mama Ogs. Ginawa nilang matangos. So, finorward ko yun sa kanya. Sabi ko, naiinis ako dito sa taong to kasi bakit kailangan talaga ikaw kasi sikat ka, ganon, for the clout. Tapos sabi niya, ay naku mare. Sabi niya ganon. Di ba ganon nagsalita si Mama Og? Sabi niya sa akin, ay naku mare, hayaan mo na sila. Sisinghutin ko na lang siya. So yun din ang payo ko sa'yo, baby. Take it from Mama Ogs. Kapag ikaw ay binash ng mga ito, singhutin mo silang lahat sabay singa. O, di ba? Mag-field trip sila sa loob ng ilong mo. At sumabit-sabit at lumambi-lambitin sila dyan sa buhok mo, sa ilong, bago mo isinga. Pasintabi po sa mga kumakain. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha?
at True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.